Dakila, banal at mapagpala naming Amang Diyos, kaming pinabanal ng iyong mahalagang dugo ay patuloy na nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng kaligtasan. Ang iyong dakilang pag-ibig at ang iyong katwiran ay nahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Nakita namin na ikaw ay isang banal na Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus na siyang ibinayad upang kami ay matubos sa lahat naming kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang iyong pag-ibig ay nahayag sa amin na kung paanong kami na mga miserableng makasalanan ay kinahabagan mo at inibig, pinatawad, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Kami rin po ay nagpapasalamat sa dakilang araw na ito ng Panginoon kung saan kami ay sama-samang nagtipon sa harapan ng iyong salita upang patuloy na mag-aral at matuto ng iyong salita at ng kalooban mo. Bagamat kami ay may hina, walang kalakasan, walang karunungan, kami ay nagtitiwala lamang na ang banal na Espiritu ang siyang papatnubay sa amin upang maunawaan namin ang iyong salita at maisagawa ang iyong kalooban sa pag-iingat ng aming pananampalataya. Bagamat dumaranas kami ng maraming kahirapan, dumaranas kami ng maraming kapighatian at mga pag-uusig, subalit ang iyong salita ang patuloy na gumagabay sa amin upang magawa naming mamuhay sa pananampalataya. Panginoon, maaring ilan sa mga kapatiran dito po sa Castillejos Church ay dumaranas ng kahirapan, kaya sila po ay hindi po nakarating sa araw na ito. Maaring ang ilan ay paparating pa lamang. Ingatan mo po sila. Gayunpaman, ang iyong makapangyarihang kamay ay patuloy na pumatnubay sa kanila at magpakita ng iyong kapangyarihan upang maunawaan nila na wala po silang magagawa kung sila'y hiwalay sa iyo. At nang sa gayon, ay magawa nilang alalahanin ka at pasalamatan ka sa mga susunod pang mga gawain. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko ang patnubay ng Banal na Espiritu upang gamitin akong kasangkapan, daluyan ng biyaya mula sa iyong salita. Pakalinisin mo po ako upang walang anumang bagay ang mahayag mula sa karunungan o kaisipan ng tao. Kaya hanggang sa pagtatapos ng gawain na ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ang lahat ng ito itinataas namin sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, sige po. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 3. Okay, nariyan na po. Yan, Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 3. John chapter 3, basahin po natin ang sabay-sabay yung pong verse 36. Okay, John chapter 3, verse 36, basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi nakakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. So, muli po, magandang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na
muli ay binigyan ng pagkakataon na makabahagi sa dakilang araw ng Panginoon dito po sa Castilleos Church. Sa katunayan, nagpapasalamat din po ako kahapon na naging kabahagi rin po ako sa fellowship ng mga kabataan at nawa po ay patuloy na ipagkaloob ang mga pagkakataong ito. Okay? So, napakahalaga po ng talatang ito sa ating pamumuhay Kristiyano upang makita po natin yung pong kaibahan ng mga ligtas sa hindi. Okay? So, kung hindi po natin nauunawaan ang kaibahang ito, mahihirapan po tayong mamuhay sa ating pamumuhay Kristiyano. Di po ba? Dahil nagpapabalik-balik tayo o nagpapaulit-ulit, okay, sa mga pamumuhay sa sanlibutan at sa pamumuhay Kristiyano. Kaya napakahalagang maging malinaw sa atin kung ano yung kalagayan natin ngayon. Ano yung nabago nating kalagayan. Tama po. Palagi ko pong pinapaliwanag ito sa mga nagkakaroon ng kahirapan sa kanilang Christian life. Sa katunayan, ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng kahirapan sa kanyang Christian life kapag hindi po niya nauunawaan ito. Hindi niya nakikita yung sarili niya na siya ay isang nabagong nilalang. Nag-iba yung kanyang katayuan. Tama po? Okay? Ang malimit kong ginagawang halimbawa rito ay yung nangyayari po sa lipunan, sa kabataan at maging sa mga adults. Okay? Sa kabataan, sa edukasyon. Di po ba? Meron pong level po yan. Tama po? May primary, may secondary, at may tertiary po ba yun? Di po ba? Okay? May elementary, may high school, may college. Di po ba? So, ibig sabihin, may magkakaibang yugto. Tama po? Ang isang elementarya, pag pumasok na po siya ng high school, hindi na po siya gagawa ng anumang ginagawa ng mga elementary. Tama po? Kung malinaw sa kanya iyon, hindi na po siya gagawa ng mga bagay na ginawa niya noon. Gayon din po sa mga empleyado. Di po ba? Sa mga empleyado, kung siya ay regular employee, kapag siya ay na-promote, tama po, iba na yung magiging trabaho niya, iba na yung magiging scope ng kanyang ginagawa. Di po ba? Hindi na siya gagawa ng ginagawa niya dati. Sa mga may asawa ngayon, di po ba? Sa mga may asawa ngayon, maaari po ba nilang gawin yung mga bagay na ginagawa nila nung single pa sila? Hindi na po. Bakit po? Iba na po yung katayuan nila. Kaya napakahalaga po sa atin magkaroon ng malinaw na kaunawaan dun sa kaibahan ng pagiging ligtas o hindi. Dahil dito po, pumapasok yung kahirapan sa ating Christian life. Okay? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So makikita natin dito na ang pananampalataya ay hindi lamang pagkaalam. Sabi rito, ngunit ang hindi sumusunod. So, ibig sabihin, yung pananampalataya ay hindi lamang po basta kaalaman. Meron pong pagsunod. Tama po? Ibig sabihin, ang tunay pong pananampalataya ay yung pong pamumuhay ayon sa sinasampalatayanan o pamumuhay ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Okay? Kaya kung wala pong laman yung ating pananampalataya, wala po tayong pagsunod do sa ating pinaniniwalaan, hindi po ito pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang nananatili sa Kanya. Okay? So, hindi po tunay na pananampalataya. Kapag ganito, naunawaan natin, ito po'y hindi po pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam natin, ito po ay darating sa kahatulan ng Diyos. Puot ng Diyos ang darating sa kanila. Kaya,
Sino po ang mga tunay na naligtas? Sila pong may buhay na walang hanggan. At paano? Paano po nagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag sila'y napatawad sa kanilang mga kasalanan. Kapag sila'y naipanganak na muli, kapag itinuring ng Diyos na sila'y matuwid, ibig sabihin wala ng kasalanan, at kung sila'y tumanggap ng Espiritu Santo na siyang naging ebidensya na sila'y naging mga anak ng Diyos, so sila po yung may buhay na walang hanggan. At lahat ng ito ay tinanggap natin mula sa dakilang biyaya ng kaligtasan. Okay? Naalala niyo po nung anong buwan ba yun? November? Ano ko po rito? November po, last year. Di ba? Yung tungkol doon sa mga biyaya mula sa kaligtasan. Okay? Gaya ng sabi ko po, mahalaga na maunawaan natin ang kaligtasan bilang biyaya. Biyaya na tinanggap natin kahit hindi karapat-dapat. Bakit po? Kung sa gayon, makita natin ang biyaya, mamumuhay tayong nagpapasalamat. Opo, sa ating Christian life, mamumuhay tayong nagpapasalamat lamang palagi sa Diyos. Kung hindi po natin nakikita o nararanasan yung biyaya ng Panginoon, darating po tayo sa kapaguran. Okay? Darating po tayo sa pagrereklamo, pagmamataas. Kaya sa ating puso, kung nakikita natin at nararanasan natin yung biyaya ng Panginoon, patuloy tayong mamumuhay na nagpapasalamat. Okay? Hindi lamang po sa kaligtasan. Sa katunayan, mamumuhay tayong nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Opo. Bakit? Kasi yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ito po'y biyaya pa rin ng Panginoon. Okay? Kaya ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa higit pang mga biyaya mula sa Panginoon. Gaya po ng ang pamagat ng ating sermon ngayon, mga resulta ng kaligtasan sa mga Kristiyano. So, hindi po natatapos ang kaligtasan sa ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kaligtasan. Okay? Nalalaman natin na mula nang tayo ay maligtas, nakatanggap tayo ng saganang biyaya, gaya ng pinag-aralan natin last time. Okay? So ngayon, ang unang resulta ng kaligtasan ng mga Kristiyano ay ang pagiging isang pari. Okay? So tayo po ay naging mga pari ng Diyos. Okay? So ano po bang kahulugan ng mga Kristiyano na naging pari ng Diyos? Ibig pong sabihin, kapag tayo po ay naging pari, ibig sabihin tayo po ay naging mga lingkod ng Panginoon. Okay? Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. At ito po ay isa pong biyaya. Ito po yung naging resulta ng kaligtasan natin. Bakit? Dahil wala pong walang ibang na maaaring maging tunay na tagapaglingkod ng Panginoon maliban sa mga pari. Ano po? Okay? Kung sa realidad, di po ba, kung ikaw ay magiging bahagi ng gabinete ng presidente, ito po'y napakadakila sa harapan ng mga tao. Tama po? So, gaano pa po higit na ang isang Kristiyano ay maging pari, ibig sabihin, maging lingkod ng Panginoon. Ito po'y napakadakila sa harapan ng mga Kristiyano, higit sa lahat sa harapan ng Panginoon. Okay? Ito po'y pribilehyo na ating natanggap. Sa Lumang Tipan, nalalaman po natin na ang mga pari, sila lamang ang itinalagang tagapaglingkod, okay, doon sa tabernakulo. Nalalaman natin ito dahil nasa mga Bilang, chapter 18, nakalagay roon, na silang mga Libita, mga pari lamang ang maaring maglingkod dun sa tabernakulo. Tingnan po natin, mga Bilang, chapter 18.
Okay? Mga Bilang, chapter 18. Okay, basahin po. Maaari po ba natin itong basahin ng salitan? Okay? Brothers and sisters, okay, babasahin po natin ang salitan. Okay? Mula verses 1 hanggang verse 7. Okay? Sisimulan po ng brothers sa verse 1. Okay, basahin natin, 3 to 1. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak at ang sambahayan ng iyong mga magulang na kasama mo ay magpapasan ng kasalanan ukol sa santuaryo. At ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay magpapasan ng kasalanan ng iyong pagiging pari. Sila'y maglilingkod para sa iyo at para sa buong tolda. Huwag lamang silang lalapit sa mga kasangkapan ng santuaryo ni sa dambana upang hindi sila mamatay maging kayo man. Gampanan ninyo ang mga gawain sa santuaryo at ang gawain sa dambana upang wag nang magkaroon pa ng kaputan sa mga anak ni Israel. At gagampanan mo at ng iyong mga anak na kasama mo ang iyong gawain bilang pari sa bawat bagay ng dambana, at doon ay nasa loob ng tabing at kayo'y maglilingkod. Ibinibigay ko sa inyo ang pagiging pari bilang kaloob, at ang sinumang ibang lumapit ay papatayin. Okay? So, makikita natin na talagang hindi po lahat ng Israel o kaya Israelita o sino mang ordinaryong Israelita ay maaring maglingkod. Kahit sila pa ay may karunungan, may kakayahan, ay hindi po. Pinili lamang ng Panginoon yung kanyang itinalaga upang maglingkod sa kanya. Okay? Itinalaga niya ang mga Levita. Si Aaron bilang pinakapunong pari. Sabi rito, sa verse 6, ako ang pumili sa inyong mga kapatid na mga Levita. So, makikita natin, ang Panginoon mismo, hindi po sila mismo, hindi po yung mga pinuno, okay? Kundi ang Panginoon ang nagtalaga ng mga pari. Sa bandang huli ng verse 6, upang gawin ang paglilingkod sa toldang tipanan. Kaya makikita po natin dito yung pagtatalaga ng Panginoon sa pari. Kaya ang mga pari lamang ang maaaring maglingkod doon sa toldang tipanan. Sabi rito, sa katunayan, yung pagiging pari, okay, ay natanggap din naman natin bilang biyaya. Itinalaga rin po tayo ng Panginoon bilang mga maharlikang pari upang makapaglingkod din naman sa Kanya. Ito po'y biyaya sa atin. Okay? Pribileyo na ibinigay upang paglingkuran ang Diyos. Okay? Naunawa natin? Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po na ibibigay sa lahat. Okay? Kaya pribileyo po na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Opo, tayo man po ay naging mga pari. Tingnan natin, unang Pedro, chapter 2. Iba kasi yung konsepto, di po ba, ng tao pagdating sa pagiging pari. Di po ba? So, ang kaisipan natin noon, silang mga pari lamang ang maaaring maglingkod sa Panginoon. Di po ba?
Kaya siguro yung mga bagong naligtas, actually, maaari yung mga ligtas pa, yung mga ibang mga ligtas, kung hindi nila naunawaan yung pagiging isang pari, ay maaaring aasa lamang sila. Di po ba? Okay? Meron namang mga leader, meron namang mga minister, di ba? Sila yung mga lingkod ng Panginoon. Okay? Hindi po lamang sila. Lahat po ng naligtas naging mga pari. Okay? Unang Pedro, chapter 2, basahin po natin mula verse 7 hanggang 9. Okay? Unang Pedro, chapter 2, verses 7 hanggang 9, basahin natin, 3, 2, 1. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulo. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Makikita po natin dito sa verse 9. Kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. Sino po ang mga ito? Sabi rito sa verse 7, sa inyo na nananampalataya. So hindi lamang po sa mga Levita, okay, Israelita, ang pagiging pari, kundi sa mga nananampalataya. Kaya bawat isa sa atin, lingkod ng Panginoon. So ibig sabihin, tayo po'y may katungkulan na maglingkod sa Panginoon. Okay? Uulitin ko po, bawat isa. Lahat po ng nananampalataya, lahat po ng mga ligtas na Kristiyano. Mga pari, mga lingkod ng Panginoon. Kaya hindi po tayo pinaglilingkuran. Tayo po yung naglilingkod. Okay? So, natanggap natin ito bilang biyaya. Ito yung resulta ng ating kaligtasan. Okay? Ibig sabihin tayo yung mga maharlikang lingkod ng Panginoon. Dahil nalalaman natin, hindi lahat maaring maglingkod sa Panginoon. Gaya nung sinabi sa verse 7, ang sino man ibang lumapit ay papatayin. Okay? Walang ibang maaaring makapaglingkod sa Panginoon maliban sa mga ligtas na Kristiyano lamang. Okay? Kahit na sabihin na natin, ang ibang tao ay may sigasig sa kanilang relihiyon. Di ba? O yung mga taong nagsasabing sila yung mga naglilingkod sa Diyos. Di po ba? Ito po'y walang kabuluhan. Kung hindi po sila ligtas, ito po'y walang kabuluhan. Dahil yung kanilang paglilingkod, bagamat ginagawa nila ito ng may kasigasigan, ito po'y walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Okay? Ibinigay ng Diyos ang pagiging pari sa mga nananampalataya. Okay? Ang tanging, dahil tanging tunay na mananampalataya lamang ang maaaring maglingkod sa Panginoon. Bagamat marami sa panahon natin ngayon ang naglilingkod sa Panginoon. Gaya ng sabi natin, hindi ito tinatanggap. Walang kabuluhan. Gaya po nung sinasabi sa Mateo chapter 7, di po ba? Sila po ay nagpropesiya, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Di po ba? Andun yung sigasig nilang maglingkod para sa Panginoon. Subalit, sa verse 23, hindi ito tinanggap ng Diyos. Hindi nga po sila kinilala. Di po ba? Hindi po. Bakit? Dahil hindi po sila itinalagang mga lingkod ng Diyos. Samantalang tayo, nang tayo'y naligtas, okay, tinanggap natin yung pagtatalagang ito, yung pagiging maharlikang pagkapari. Kaya sana, makita natin yung ating mga sarili bilang mga lingkod ng Panginoon.
Uulitin ko po, hindi lang po ministers at mga leaders ang mga lingkod ng Panginoon. Bawat isa sa atin, kinakailangan po nating maglingkod. Okay? Kaya nga, di po ba? Nakikita natin yung saganang biyaya ng Panginoon mula doon sa kaligtasan, pag-aaring ganap, pagiging anak ng Diyos, ngayon, naging mga banal na pari ng Diyos. Tunay na mga lingkod ng Panginoon. Okay? So, kung tayo'y mga lingkod ng Panginoon, ano yung dapat nating ipaglingkod sa Diyos? Ano po yung dapat nating ipaglingkod sa Diyos? Okay? Ultimately, yung kanyang kalooban. Okay? Ano po ito? Yung para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan. Okay? So, yung pag-e-evangelize, ito po ay yung ating katungkulan bilang mga pari. Okay? Kaya, kinakailangan natin na manatili sa church. Okay? Kinakailangan nating manatili sa church. Lahat ng ginagawa natin dito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pakikisama, okay? Ang lahat ng ito ay para maisagawa natin yung pong evangelism, yung pong pangangaral ng ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Okay? Hindi natin tunay na magagawa yung pong evangelism kung hindi po tayo puspos ng salita, kung hindi po tayo puspos ng pananalangin, at kung hindi tayo puspos ng pakikisama. Okay? Dahil ang pangangaral ng ebanghelyo ay hindi lamang basta sa pamamagitan ng pag-iimbita. Di po ba? Kung tayo nag-iimbita lamang, ito po hindi evangelism. Ito po ay inviting. Di po ba? Opo. Okay? Ang tunay na evangelism po, ay yung pagkakaroon ng puso at isipan na siyang ine-evangelize niya ay maligtas. Okay? Hindi yung makadalo lamang. Okay? Kapag sinabing ine-evangelize, hindi mo lang siya basta iniimbitahan. Ibig sabihin, ipinapanalangin mo siya. Nagkakaroon ka ng maayos na fellowship sa Kanya. Nagkakaroon ka ng maayos na pakikisama sa Kanya. Ipinapahayag mo yung iyong sarili bilang liwanag sa Kanya. Okay? Kaya yung evangelism na, evangelize tayo, street evangelism, di po ba? Pag-iimbita lamang po yun. Ang tunay na evangelism ay pagkakaroong puso para sa kanyang kaligtasan. Okay? Kasi kung ganun yung puso mo, hindi mo lang siya basta iimbitahin. Iiyakan mo po siya. Di po ba? Dahil alam mo kung ano yung kanyang kahihinatnan. Okay? Kaya lahat ng ginagawa natin sa church para po sa pangangaral ng ebanghelyo. Ito po yung tungkulin natin. Sa Lumang Tipan, ang mga pare na itinalaga ng Panginoon, sila po yung nangangasiwa para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tama po? Yung mga pare. Okay? Sila po ay naghahandog sa tabernakulo para sa kanilang daily sins at maging doon sa kanilang taunan, di ba? Na pagtutubos sa kanilang kasalanan. Okay? So, sa pamamagitan ng pangunguna ng pinakapunong pari, di po ba? Natutubos yung kanilang mga kasalanan. At ito po yung ginagawa ng mga pari. Subalit, wala na sa panahon natin, di ba? Sa Bagong Tipan, ang tabernakulo. Di po ba? Hindi na kinakailangan ng mga pisikal na paghahandog na tulad ng mga ginagawa sa Lumang Tipan. Bakit po? Dahil hindi na po makapagliligtas ang dugo ng hayop. Okay? Dahil dumating na si Jesus na siyang naialay na para sa katubusan ng lahat ng mga kasalanan. Kaya hindi na po kailangan pang mag-alay. Di po ba? Hindi na kailangan pang mag-alay dahil natubos na nga po lahat. Okay? Naintindihan po? Kaya sabi sa Hebreo chapter 10 verse 17 hanggang 18, tignan din po natin. Hebreo chapter 10.
verse 17 hanggang 18. Basahin po natin, 3 to 1. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa... Opo. Dahil napatawad na nga po ang lahat ng kasalanan, hindi na po kailangang mag-alay pang muli para sa pagtutubos ng kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog. Kung gayon, ano ngayon ang tungkulin nating mga pari? Gaya po ng ginagawa nila para sa pagtutubos ng kasalanan, gayon din naman. Kaya ito po yung larawan ng evangelism na ginagawa natin ngayon. Ito po yung katungkulan natin bilang mga maharlikang pari ng Diyos, ay kailangan po nating maglingkod para sa ikaliligtas o ikapapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. May katungkulan tayo na itinalaga ng Diyos bilang mga pari. Bawat isa sa atin. Kaya po tayo nag-e-evangelize, kaya po tayo nagsasakripisyo para may pangaral ang Ebanghelyo. Dahil alam natin, yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung kaligtasan ng mga tao, ito po yung pinakadakilang utos ng Diyos. Yan nga sabi, di ba? Yung Great Commission, di ba? Mateo 28:19, di ba? Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi rito, gawing alagad. Ibig sabihin, sila'y maligtas. Sila'y maligtas at maging lingkod din naman. Makapaglingkod din naman sa Diyos, ibig sabihin, makapag-evangelize din. Ito ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga po, bawat isa sa atin, alam natin ito, nagsasakripisyo tayo. Nagsasakripisyo tayo physically. Spiritually, nananalangin tayo. At gayon din naman, financially. Di po ba naglilikom tayo ng mga kinakailangan para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Alam natin, yung kaligtasan ay libre, subalit ang pangangailangan para sa gawain ng pagliligtas ay hindi po. Kinakailangan po natin itong pagtulong-tulungan. Napakahalaga pong maunawaan natin ito. Bakit? Dahil hindi naman tayo lahat physically makakatulong. Tama po? Kaya maging sa pananalangin at maging sa pinansyal na pangangailangan para sa pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan din po nating makibahagi. Halimbawa po, yung mga taga-Pilipos. Kahit malayo po si Apostol Pablo, sila po ay nagiging kabahagi ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. At iyon yung naglalarawan ng kanilang paglilingkod bilang kanilang pakikibahagi sa Ebanghelyo. Tingnan po natin, Pilipos, chapter 1. Basahin po natin, Filipos chapter 1, mula verse 3 hanggang 5. Basahin, 3 to 1. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. So hindi man sila literal na nangaral, subalit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sila po'y nakibahagi po. So yun po yung anyo ng kanilang paglilingkod bilang maharlikang pari ng Diyos. Sabi rito, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya napakahalaga po ng ating bawat bahagi. Sa maliit man o malaki na magagawa natin para sa kaluluwa, ito po'y dakilang paglilingkod natin sa Panginoon. Alam natin, hindi naman po tumitingin
ang Panginoon sa panlabas. Okay? Kahit na maliit lang po yung ating naipagkaloob o ating nagawa para sa pagliligtas ng kaluluwa, subalit kung ito'y pinagkaloob natin ng buong puso, ito po'y napakadakila sa harapan ng Panginoon. Kaya minsan po, maaaring siguro yung iba, wag na lang, kasi ito lang. Di ba? Hindi na ako pupunta kasi wala naman ako magagawa doon. Hindi po ba? Hindi po. Uulitin ko po, hindi po yung physical na maibibigay o magagawa ninyo ang mahalaga sa Panginoon, kundi yung puso ninyo na pupunta o magkakaloob sa Panginoon. Napakahalaga po. Kaya nga po, kinakailangan natin maglingkod. Huwag pong maging makasarili. Matapos maligtas, wala na tayong pakialam sa kapahamakan ng iba. Hindi po dapat. Hindi po natin dapat sarilinin yung ating kaligtasan. Dahil yung kaligtasan para sa lahat, di po ba? Unang Timoteo 2:4, di ba? Lahat ng tao. Nais ng Diyos lahat ng tao. Kaya dapat po natin itong ipahayag. Sabi po sa mga awit, chapter 40 verse 10, tingnan ko lang po. Yan, mga awit, chapter 40, verse 10, hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang iyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang kapulungan. So napakahalaga po, bilang mga pari, maunawaan po natin. Ito po yung katungkulan natin. Maipahayag ang kalooban ng Panginoon. Ang pagliligtas ng Panginoon. Sabi rito, katwiran. Alam natin yung katwiran, ito yung hustisya ng Diyos. Ano yun? Na ang kasalanan dapat pagbayaran. Tapos yung katapatan, di ba? Yung katapatan, ito po yung pag-ibig ng Diyos na pinatawad ang mga kasalanan ng walang kondisyon. Di po ba? Yung preso, sila'y napapatawad lamang sa pamamagitan ng mga kondisyon. Tama po? Sila'y nakakalaya lamang sa pamamagitan ng kondisyon. Kung magkakaroon sila ng settlement ng kanyang naagrabyado. O kaya, makakapagpiyansa siya. Tama? O kaya, mabubuno niya yung kanyang sentensya. Doon pa lamang siya mapapatawad. Di ba? Pero sa pag-ibig ng Diyos, wala pong kondisyon. Okay? So, yung katwiran, yung katapatan, hindi ba ito yung ebanghelyo? Di ba? So, ano ang ginawa nung manunulat, nung sumulat nito? Okay? Doon sa ebanghelyo, sabi niya, hindi ikinubli, ibinilita, at hindi inilihim. At ito yung dapat nating ginagawa. At ito po yung katungkulan natin. Ipahayag po natin. Ipahayag po natin yung pong katwiran at katapatan ng Diyos. Ano pong sabi rito? Ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Opo. Kaya hindi mabuti po sa mga nahaligtas, sa mga nakaunawa ng biyaya ng Panginoon, na maging pabaya. Hindi po mabuti na maging pabaya po tayo para sa kaligtasan ng iba. Ito po'y kasakiman. Opo, ito po'y kasakiman. At alam natin na ang kasakiman ay karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung paanong nalalaman natin na ang bawat kaluluwa, kung hindi po siya maliligtas, ay mapupunta sa impyerno. Pero kung wala tayong ginagawa, ito po'y kasalanan. Tama po? Ito po yung sinasabi sa Santiago, chapter 4, verse 17. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan. Kasalanan sa kanya. Kaya pinakamabuting gawin ang gawain para sa kaligtasan. At nalalaman natin ito. Ito ang nais at ang kalooban ng Diyos. Kung hindi natin ito ginagawa,
bilang ating katungkulan, nagkakasala po tayo. Kaya pagtuunan po natin ng pansin. Magkaisa po tayo. Pagtulong-tulungan natin at magsakripisyo. Nalalapit na nga po pala yung summer retreat. Hindi po ba? At probably, may mga maaaring magkaroon pa ng mga Bible seminars bago ang dumating ang panahon ng summer retreat. Magtulungan po tayo. Subalit kung iba yung focus natin sa ating pamumuhay Kristiyano, dito po dumarating yung kahirapan. Kaya kailangan nakafocus po tayo. Kung ang focus natin iba, hindi natin nagagawa yung tungkulin natin. So sa mga kumpanya, di po ba? Ang isang empleyado na hindi ginagawa yung kanyang tungkulin, hindi nakakalugod sa kanyang boss, sa kanyang amo. Gayon din po sa atin. Tungkulin po natin ang kapatawaran ng mga kasalanan ng mga mapupunta sa impyerno. Kung hindi po natin ito ginagawa, ito po ay magiging hindi po malulugod ang Diyos. Kaya kung focus tayo sa pagkita ng pera, sa paggawa ng mga gawa ng sanlibutan, o sa mga kalayawan ng laman, kung diyan po tayo nagtutuon, aalisin niya ng Diyos. Opo. Kaya dito tayo nagkakaroon ng kahirapan. Dahil hindi natin ginagawa yung ating katungkulan. Sabi sa mga awit, chapter 39 verse 11, kapag pinarurusahan mo ang tao ng may pagsaway sa pagkakasala, iyong tinutupok na gaya ng bukbok ang mahalaga sa kanya. Di po ba? Kung focus ka sa pera, iyong tinutupok na gaya ng bukbok ang mahalaga sa kanya. Dumarating ang kakulangan. Kung sa pamilya, iyong tinutupok na gaya ng bukbok ang mahalaga sa kanya. Nagkakaroon ng problema. Maging sa kalusugan, hindi po ba? Inaalis po. Mas lalo tayong nagkakaroon ng problema. Sa lumang tipan, yung mga pari, wala po silang ibang gawain. Opo. Wala po silang ibang gawain liban dun sa katungkulan nila. Kaya nakafocus lamang sila. Hindi po sila nagtatanim. Tama po, hindi po sila nag-aalaga ng kawan. Nakafocus lang sila sa paglilingkod dun sa tabernakulo. Kahit maging para sa pamilya nila, di ba? Hindi po sila lumalabas dun sa dapat nilang gawin. Dahil nalalaman nila na mayroon pong Diyos na magpapatnubay, mag-iingat at magtutustos sa kanilang pamilya. Kaya hindi nila dapat alalahanin ang tungkol dito. Kaya nakakapag-focus sila sa kanilang ministry lamang. Kaya ganun din naman dapat sa atin. Bilang mga maharlikang pari ng Diyos, tungkulin natin ang maglingkod sa Panginoon para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Mag-focus. Ibig sabihin, i-prioridad natin. Pero hindi po ibig sabihin na pabayaan na natin yung ating pamilya, pabayaan na natin ang ating pag-aaral at mga trabaho. Hindi po. I-priority natin. Kung hindi tayo makikibahagi sa gawain ito, hindi natin ginagampanan yung ating katungkulan. Sabi sa Apocalypse chapter 1 verse 6, at ginawa tayong kaharian mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Kaya nga po sa pagsasagawa ng ating katungkulan, dito po dumarating yung pagpapala ng Diyos. Kaya sa katunayan, tayo po yung mga tinatawag ng Biblia na mapapalad, yung mga Kristiyano. Hindi po yung mga mayayaman o mga sikat. Ang tunay na mapapalad sa harapan ng Diyos ay silang mga Kristiyano. Dahil nalalaman natin, Diyos ang
pinanggagalingan ng biyaya, di ba? Eh? At sa Genesis chapter 12, di ba? Kay Abraham, sabi, magiging isang pagpapala. Paano? Si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, ay sa pamamagitan ni Abraham, sa kanyang salinlahi, isisilang si Jesus. At si Jesus, ang tunay na pagpapala sa atin, sa mga tao. Siya yung daan upang pagpalain ng mga makasalanan. Kaya isa pa pong biyaya ito. Di ba? Isa pong biyaya sa ating mga Kristiyano na maging biyaya din naman sa ibang tao. Opo, especially dun sa mga ine-evangelize natin. Okay? Tayo'y nagiging biyaya. Okay? Biyaya para sa kanila. Kung paanong si Jesus ay dumating bilang biyaya sa atin, gayon din naman tayo, ang bawat Kristiyano, nagiging biyaya o pagpapala sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya anong sabi sa atin? 'Di ba? Sabi sa Mateo chapter 5 verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Di po ba? So yung ating ilaw, nasa atin na yung ilaw. Yung kaligtasan, yung Espiritu ng Diyos, di po ba? Nasa atin na. Kailangan natin pagliwanagin. Anong ibig sabihin? Mahayag ito, maging visible ito sa harap ng mga unbeliever. Isinasabuhay natin, isinasagawa natin yung pong liwanag ng Panginoon. Sabi rito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kapag nakita nila, sabi rito, luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Dito po darating yung kaligtasan. Gaya ng sinabi natin kanina, hindi lamang po basta pag-iimbita, kundi maging visible, hayag sa ating buhay, yung ating pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos. Upang, sabi rito, luwalhatiin din naman nila ang inyong Ama na nasa langit. Okay? Sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo po. Pagliwanagin natin yung ating ilaw. So, ito yung sinasabing evangelism. Gaya ng sabi natin, hindi siya basta pag-iimbita, kundi pagpapahayag natin sa iba, pagpapakita natin sa kanila nung liwanag. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pag-iisip. Okay? Kaya, itinuturing tayong mapalad dahil dito. Dahil nasa atin din yung Espiritu Santo. Tayo po'y naging anak ng Diyos. Ulitin ko po, ang anak ng presidente ay dakila sa harapan ng mga tao. Gaano pang higit na dakila kung tayo po'y anak ng Diyos. Tama po? Yung Espiritu Santo, ang garantiya na tayo makakapunta sa langit. Kaya nga po, mapalad. Kaya tayo mapalad. Meron tayong kasiguraduhan na tayo po'y hindi po mapapahamak sa impyerno. Ito po yung sinasabi doon sa John 10, di ba? John 10:28, 29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. So meron tayong siguradong kaligtasan dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Ito po yung pinanghahawakan natin. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. At si Jesus at ang Diyos, Diyos Ama, sila po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Tama po? Sila po yung may hawak ng ating kaligtasan. Kaya nga, walang taong maaring mag-question sa ating kaligtasan. Maari ba nilang questionin ng Diyos? Hindi po, di ba? Kasi yung Diyos ang may hawak ng ating kaligtasan. Yung Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya ito yung pinanghahawakan natin. Kung questionin nila yung ating kaligtasan, ibig sabihin, kine-question nila ang Diyos. At ito man ay isang biyaya sa atin. Ang ating kaligtasan ay sakdal. Okay? Ito po yung resulta muli ng ating kaligtasan. Sakdal yung ating kaligtasan, walang sino mang maaaring
mag-question sa atin. Eh? Meron bang maaaring magsakdal sa ating kaligtasan? Wala po. Tingnan natin, Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 33. Verse 33. Okay, basahin po natin, 3 to 1. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Okay? Sino magsasakdal sa mga pinili ng Diyos? Walang sino man. Dahil ang Diyos ang umaring ganap sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng katuwiran. Siya ang gumawa sa atin upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya walang sino man ang makapag-aalis ng ating kaligtasan. Yan yung dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Okay? Tingnan din natin, verse 38 at 39. Okay, verse 38 at 39, basahin natin. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay? Kaya nga, kung tunay nating nauunawaan ang kalagayan nating ito, hindi tayo matitigilan gumawa para sa Panginoon. Hindi tayo matitigilan maglingkod sa Diyos, sa church. Okay? Dahil walang tao, walang sakit, o walang sitwasyon ang dapat maghiwalay sa atin, sa church, at sa ating pananampalataya. Dahil natanggap natin ang saganang biyayang ito mula sa Panginoon. Kaya, wag po tayong umasa na matapos ang kaligtasan ay magiging okay na ang lahat. Okay? Hindi po. Dahil sa pamamagitan ng kaligtasan, napatawad lamang yung ating mga kasalanan. May mga biyaya itong kalakip, subalit ang kahirapan ay darating pa rin naman. Okay? Sa buhay natin, makakaranas pa rin tayo ng maraming kahirapan. Bagamat naalis na tayo sa parusa ng kasalanan. Okay? Subalit, yung kapangyarihan ng kasalanan nananatili pa rin sa ating katawan. At dahil dito, di ba, yung laman, yung kasalanan sa laman, dito tayo nakakaranas ng kahirapan. Tama po? Dahil sa laman. So bakit nga ba ang mga Kristiyano ay dumaranas ng kahirapan? Dahil sa laman. Okay? Pero higit sa lahat, okay, para po tayo sanayin ng Diyos. Para po magawa nating mamuhay sa pananampalataya. Hindi po natin magagawang mamuhay sa pananampalataya kung hindi po tayo makakaranas ng kahirapan. Dahil sa kahirapang ito, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Diyos na umasa sa Kanya. Okay, tingnan natin. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro, chapter 1. Basahin po natin verses 3 hanggang 5. Okay, basahin natin, 3 to 1. Purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira,
walang dungis at hindi kumukupas, na inalaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. So makikita natin dito yung biyaya, pag-ibig at habag ng Panginoon. Ito ay tungkol sa biyaya ng kaligtasan sa mga nananampalataya. Okay? Subalit, hindi po natatapos dito. Sa kasalukuyang panahon, ito po yung verse 6. Basahin natin, verse 6. Sa ganito'y kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang, opo, bagamat ngayon. Di po ba? After ng salvation, sa panahon ng pamumuhay Kristiyano, sabi rito, ito yung pamumuhay natin sa gitna ng makasalanang sanlibutan, kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kailangan, hindi maaaring maiwasan. Tama po? Hindi maaaring maiwasan. Kailangang maranasan ang alin? Pagsubok. Magdanas. Di po ba? Hindi lamang po malaman. Hindi lamang po makita sa ibang tao, kundi tayo mismo maranasan natin ang iba't ibang pagsubok. Okay? Kaya nga, totoo po, sa ating Christian life, daranas po tayo ng kahirapan. May mga nagsasabi kasi, kung kailan ako naligtas, parang mas lalong dumami yung problema ko. Lalong naging mabigat yung pamumuhay ko. Okay? So, hindi po. Kailangan natin magdanas ng iba't ibang pagsubok. Para saan? Para saan ang mga pagsubok na ito? Verse 7, basahin natin, 3-1. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Upo, kinakailangan po talaga upang masubok ng Diyos yung ating pananampalataya. Dalisayin. Ibig sabihin, palaguin ng Diyos yung ating pananampalataya. Okay? So, nung tayo naligtas, hindi pa naman talaga lubos yung ating pagtitiwala sa Diyos. Di po ba? Madalas pa rin naman tayong umaasa sa ating sariling gawa at kaisipan. Kaya paanong malulubos yung ating pagtitiwala sa Diyos? Sa pamamagitan ng mga pagsubok, ng mga kahirapan. Okay? Kaya nga sabi, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga sa Diyos, yung pong pananampalataya natin. Okay? Mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Di po ba? Ito yung kahirapan. Okay? Yung apoy. Mauuwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Okay? Subalit, hindi ibig sabihin na sa mga kahirapan ito'y pinababayaan tayo ng Diyos. Okay? Meron pa rin namang pag-iingat at patnubay ng Diyos. Tinitingnan lang niya kung yung puso natin ay magtitiwala sa Kanya. Gaya ng mga magulang. Okay? Pinahihirapan po ba nila yung kanilang mga anak dahil sa mga gawaing ipinagagawa sa kanila? Diba? Magligpit ng hinigaan, maghugas ng mga pinagkainan, maglinis ng kwarto. Ito ba ipagpaparusa para sa kanila? Hindi po. Diba? Ito po ipagsasanay sa kanila upang lumaki silang maging mabuting tao. Diba? Yung mga sanggol, kapag hinahayaan ng magulang na dumapa, umikot-ikot, magpagapang-gapang. Ito ba'y pinababayaan ng kanyang magulang? Pinababayaan para madisgrasya? Pagpapahirap ba ito? Hindi po, ito'y dahil sa pag-ibig. Pagsasanay na dapat niyang matutunan. Okay? Gayon din naman, yung mga kahirapan ng mga Kristiyano, ito po'y pagsubok upang sanayin tayo at dalisayin yung ating pananampalataya. Meron pong pagpapatnubay. Upo, dumaranas tayo ng kahirapan, pero meron pong pagpapatnubay ng Diyos.
Tingnan natin, mga awit chapter 66. Mga awit 66. Verses 9 hanggang 12. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Verses 9 hanggang 12, 3 to 1. Na umaalalay sa aming kasama ng mga buhay, at hindi hinahayaang madulas ang aming mga paa, sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin. Sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Iyong inilagay kami sa lambat. Nilagyan mo ng napasan ang aming mga balikat. Hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo. Kami ay dumaan sa apoy at sa tubig, at dinala mo kami sa upo. Di po ba? Normal po, di ba? Normal lamang sa mga Kristiyano na tayo po'y makaranas ng mga kahirapan. Inaalaw po ng Diyos. Okay? Sabi rito, umaalalay sa amin kasama ng mga buhay. Okay? So mayroong pagpapatnubay ng Diyos sa atin, sa ating mga buhay, Kristiyano. May pag-iingat ng Diyos kapag tayo'y nasa fellowship. May pagpapatnubay kasama ng mga kapatid. Sabi rito, hindi hinahayaang madulas ang aming mga paa. Di ba? So parang magulang na nagtuturo sa anak sa paglakad, di po ba? Nakaabang lang. Di ba? Anytime na madadapa, sinasalo. Opo, ganyan po yung Diyos. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin, sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Okay? Alam niyo po kung paano po sinusubok ang pilak? Kung paano po na nakukuha yung pinakapurong pilak? Napakahaba po ng proseso. Opo. Okay? Napakahaba ng proseso. Okay? So pwede po nating tingnan, okay, sa isang video clip kung paano po yung proseso ng pagkukuha ng mineral, ng pinakapurong mineral na silver. Okay? Sige po. Panoorin po natin. The action begins down in the mine, where geologists point a niton gun at various spots in the rock face. The device detects the levels of 40 different elements, including silver. Silver in its natural state isn't silver-colored at all. It's charcoal gray. Miners drill holes in the silver-rich areas the geologists pinpointed, then insert sticks of dynamite. Experts haul the chunks of rock, called ore, to the surface. Geologists then test ore piles and blend them as required. The ore first goes into the primary crusher. The machine's huge steel teeth break up the big chunks into smaller pieces. Those pieces then drop through grates below into the secondary crusher, which breaks them down into even smaller pieces. Those go into vibrating cone crushers, which pulverize them into tiny pieces. A conveyor transports the crushed ore to the ball mill. As the mill's large cylinder rotates, steel balls bounce around inside, grinding the ore into powder. A water circulation system flushes the silver-rich powder out of the cylinder and into large tanks which keep the water moving. To separate and dissolve the metals the powder contains, workers pour in acid. The solution containing dissolved silver is pumped through filter presses. The filter plates are treated with a zinc-based chemical which attracts silver molecules. As the solution passes through, the plates trap particles containing silver, forming a layer of black powder called silver precipitate. This precipitate is composed of approximately 50% silver and 50% waste. To separate the silver from the waste, they first dry the precipitate in a gas furnace for a couple of hours. Workers put the now dried silver precipitate into an oven, along with chemicals which prevent silver from burning off. Approximately 4 hours later, the silver and waste have separated and melted. Workers pour them into bar-shaped molds. The silver, being heavier, settles at the bottom. Workers skim off the waste floating on top. In less than 5 minutes, the molten silver cools and hardens, enabling workers to extract what is now a silver bar. The mining company sells the bars to a refinery. Now, the process of refining fine metal starts when gold, silver, platinum, and palladium are delivered to the refinery in several impure forms.
The lots of precious metals are weighed and tabulated, then the lots are combined with flux, which looks a lot like you're actually making matters worse by pouring a bunch of dirty sand in with the metal, but it's actually a very important ingredient. This flux and the impure metal is placed in a vessel called a crucible. This is made from material that can take the heat better than the material inside it. So the crucible is then put into a melting furnace that transforms the metal and flux into a molten material. The crucible is then removed and the molten material is poured into a mold, sometimes shaped like a brick or other times like an inverted cone. Especially when they use a lot of flux in the cone-shaped mold, the flux fuses with the undesired matter to form a slag that is lighter than the precious metals. The slag naturally floats to the top of the mold, leaving a pure button of metal below. You can then easily separate the metal button from the slag. Once the whole lot has been melted and sampled, it's then remelted and recooled into grains about the size of BBs in order to speed up the extraction process. The grains are then placed into a mantle where an acid solution is used to dissolve the metals into a liquid form. Once the metals are fully dissolved, chemists use other substances to induce reactions that extract the exact metal they are looking for. The results are that you end up with an absolutely pure piece of gold, silver, platinum, or palladium. Hindi po madali. Ano po? So, makikita natin, hindi po isang proseso lang na nahukay mo, ito na yon. Hindi po. Dumaan siya sa pagsabog. Di ba? Unang-una, pagsabog. Dumaan sa ilang ulit ng paggiling, nilagyan ng mga hanggang maging pulbos, hinaluan ng iba't ibang kemikal, ilang beses dumaan sa apoy upang lumitaw yung pinakapurong klase. Nahihiwalay yung mga impurities nito hanggang sa lumabas yung pinakapurong silver element, di ba? Maging isang mahalagang bagay. Di po ba? Mula sa lupa, pero naging mahalagang bagay. Gayon din po sa ating mga Kristiyano. Tunay na ang pamumuhay Kristiyano ay pamumuhay sa pagsubok. Upang makita at mahayag ang ating pananampalataya. Daraan po tayo sa maraming mga pagsabog na ito. Apoy, nasusubok sa ating pananampalataya. So ituloy natin, verse 11 at 12. Mga awit, 66, verse 11 at 12, basahin natin. Iyong inilagay kami sa lambat, nilagyan mo ng malupit na pasa ng aming mga balikat, hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo, kami ay dumaan sa apoy at tubig. So iba't ibang klase ng pagsubok, kahirapan, kapighatian, sakit. Hindi lamang po ito sa isang source o pinanggagalingan. Sa iba't iba, maaring sa ibang tao, sa trabaho, maging sa mga kamag-anak natin. Maaring yung kahirapan natin, nanggagaling din sa ating mga sarili. Hindi po ba? Subalit ang lahat ng ito ay upang dalisayin ng Diyos yung ating pananampalataya. Kaya nga, di ba? Hinayaan mong sakyan ng mga taong aming mga ulo, kami ay dumaan sa apoy at sa tubig. At dinala mo kami sa kasaganaan. Matapos masubok, yung ating pananampalataya, dinadala tayo ng Diyos sa lugar ng pagpapala. Okay? Alam natin, di ba, yung Israel, mula sa mula sa Ehipto, dinala niya sa Israel kung saan naroon yung pagpapala ng Diyos. Okay? Yung lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Kaya nga sabi kanina, sa unang Pedro, di ba, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok, sa pamamagitan ng apoy ay mauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. So sa pamamagitan ng kahirapan na nararanasan natin, huwag po tayong mapanghinaan.
kundi magbigay sa atin ng inspirasyon, magbigay sa atin ng kalakasan na nalalaman nating kumikilos sa atin ang Panginoon, na sa pamamagitan nito, inaasahan niya yung dalisay at purong pananampalataya. Okay? Di ba yung Israel? Ganon din. Doon sa ilang, sinubok din sila. Di ba? Pinagkumbaba yung kanilang mga puso. Kaya gayon din naman sa atin, dinadalisay yung ating pananampalataya. Okay? Sabi sa Job chapter 23 verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ako'y lalabas akong parang ginto. Okay? Kaya mas nagiging puro, mas nagiging dalisay, mas nagiging malawak, malaki, matatag, malakas yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng kahirapan. At silang dumaranas ng kahirapan na hindi nagtitiwala sa Diyos, okay? Hindi po lalaki o lalago yung kanilang pananampalataya. Yung kahirapan na yan ay para ilapit tayo sa Diyos, hindi po sa ibang tao. Okay? Hindi po sa sanlibutan, para malapit tayo sa Diyos. Kaya nga, mula dun sa unang sermon, last November, nakita natin yung biyaya ng kaligtasan na tayo'y naalis sa hatol ng kasalanan, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naging matuwid sa harapan ng Diyos ang pag-aaring ganap, at gayon din naman naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. At ngayon, nakita natin yung mga resulta ng ating pagiging ligtas. Tayo'y naging maharlikang pari na may katungkulang maglingkod sa Panginoon. Tayo naging biyaya para sa iba na nararapat magliwanag para magkaroon din ng liwanag silang mga nasa kadiliman. At naunawaan natin na yung ating kaligtasan ay may kasiguraduhan dahil walang sino man ang maaaring magsakdal sa ating kaligtasan. Nawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay magawa natin magpatuloy na mamuhay sa pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Okay? So hanggang dito po, maraming salamat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya ng iyong salita na patuloy mong ipinapaalala sa amin ang mga biyayang ito na resulta ng kaligtasan. Panginoon, bagamat kami noon ay iyong mga kaaway, hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, sa iyong awa. Panginoon, ipinagkaloob mo po ang lahat ng ito. Niligtas mo kami, itinuring na matuwid, ginawang iyong mga anak, patuloy na pinapatnubayan, at ginawang iyong mga lingkod, at binigyan kami ng kasiguraduhan sa aming kaligtasan. Panginoon, salamat po. Nawa sa pagkaalam, pagkaunawa ng mga bagay na ito, ay makita namin ang yung dakilang kamay na kumikilos sa amin. Na sa kabila ng maraming kahirapan, nalalaman namin ikaw ay patuloy na umaalalay, nagtuturo at gumagabay para sa higit na ikabubuti ng aming pananampalataya, higit na ikatutuwid ng aming mga puso't isip, upang magawa namin na luwalhatiin ka sa aming pamumuhay. Panginoon, patnubayan niyo po ang Castillejos Church sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Tulungan sila sa kanilang mga kahirapan at kapighatian na lubos lamang na magtiwala sa iyo. Patnubayan niyo rin po sila na makapaglingkod para sa ikaliligtas ng higit pang mga ligaw na kaluluwa. Nalalaman namin na sa pamamagitan nito ay mabibigyan ka namin ng kaluwalhatian at kapurihan. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.